How is it with Sarah G naman? I tell everyone this na parang, it's like, sobrang bait ni Sarah na tao. Like, to the point na, I think meron siyang off-switch as a person pag hindi siya artist. Nung first time siya pumunta sa studio namin, hinarang siya ng guard. Kasi hindi naman siya talaga kumakanta. Gets ko naman. Tapos, kumanta siya parang halos diretso. Isipin mo parang lupang hinirang kinanta mo ng diretso. Tapos kami nagawa ng tono. No! Oo, ganun. Ano ang masasabi niyo sa Bini when you were working with them? Lalo na nung time nung wag mo na tayong they were just really just kids having fun. Wala, nakaka-proud what they've achieved now. Kasi parang, yun nga, they were really just having fun and nagkakatuwaan lang sila and like, they seem to enjoy what they're doing. Paano nyo nagagawa yung mga ganung mga kantahan? Tala, Pantropiko, Salamin, Rosas, mga hip-hop, mga diva pa, sino pa yung mga gusto mala? Spill the tea, TikTok tayo eh. Kasi parang we were told na parang, kasi alam ko, I don't know if I'm allowed, sorry, baka. Walang editing to, so if ganun ba? Yeah, no editing to, Think, talk, tea. Welcome na naman sa isang kapanapanabik na episode ng Think, Talk, Tea. Of course, kasama natin ay talaga ang hirap introduce kasi ang dami nilang ang haba ng resume nila. So we have two amazing guests for today. First one is a singer-songwriter who has written for some of the best musical acts in the country such as Bini, Sarah Geronimo, Nadine Lustre, Yasi Pressman, and others. She has also won awards from Awit Awards, PMPC Star Awards, Mix Music Awards, and more for her compositions. At syempre kasama niya ang founder and owner of Flip Music Productions, a sound production house that has bred numerous songwriters in the Philippine mainstream music scene. As the head producer of the team for the past 17 years, he has brought charting hits to various artists in different genres, which include P-pop, hip-hop, R&B, dance, and indie. At marami na rin siyang napanalunan na awards ranging from Producer of the Year to Song of the Year. Tala, ikot-ikot, kakaibay, patintero kahit na Kiss, Never Let Me Go, Biglang Liko, and the entire Tala Arawan album, and of course, Rosas ay ilang lamang sa kanilang mga likhain at gawa. Let's all welcome two of the best and most influential music producers and writers in the Philippines, Miss Nika Del Rosario and Jumbo De Leon. Wala man lang pumapala. Sorry, De Belen. De Belen. Jumbo De Belen. Or otherwise known as Boss Nick and Sir Bojam. Yeah. Okay. Bojam na lang. Yeah. Wala nang Sir. Ba't siya may boss? Dahil long story. Hindi natin share yung story na yon. Okay. Del Rosario kasi surname niya. So, it sounds like the big boss of Yes. that big company. Correct. Yeah. Before anything else, kamusta kayo pareho? Okay naman, yeah. Masaya. Pwede mo namang i-expound ng feelings mo. Ikaw naman. Ayun, medyo sinisipon, pero masaya na. Oo nga, ba't ka sinisipon? Actually, allergies ata eh. Okay, kalat siya ngayon eh. Totoo ba? Parang HMPV yata. Hoy! Denial lang yung DOH, parang gano'n. Pero, wala ka namang lagnat. Wala akong anything. Ang ano lang. Colds yun. Parang, ang kate lang ng ilong ko. So, lang siya? Parang more on, sinisipon ka lang. Okay. So, sana wag tayong mahawa sa part na yan, di ba? Tapos hindi siya nagagamot ng over-the-counter drugs. Huh? Bakit? Hindi, walang effect eh. Nag-anti-allergy ako kanina, tapos parang, ganun pa rin. Bozam yung mic lang, sorry. Thank you. Ay. Ayan, pasensya. So, actually, siguro alam ng lahat na, the reason why talaga ako nagkaroon ng talk show, kasi gusto ko lang talagang makausap yung mga idols ko. Yun lang. Excuse ko lang talaga to eh. Gusto ko lang talaga kayo maka-hangout. Kasi some people might be aware. I'm such a big fan of the two of you. I always talk about you on our live stream. I always talk about Flip Music. Medyo OA na. Pero totoong fan talaga ako. And I can say that one of the, I wouldn't say but could be but one of the most influential song of this decade or in the last like maybe 15 years, you guys wrote it and produced it. Alam niyo ba kung ano yan? Kakantahin ko ba? Kakantahin
Kantahin ko ba? Sige, game. Nahiya ako! Nandito ka! Nandito ka! At hindi ko may papa... Gusto mo yun? Ang husay. Palakpakan naman natin kayo, pareho. Kasi ang galing nyo. Paano nyo nagagawa yung mga ganong mga kantahan? Tala, Pantropiko, Salamin, Rosas, mga hip-hop. Ano? Paano ba? Wala naman siyang formula. Yeah. Siguro, Parang iba-ibang story person. oh, maybe it's just working with artists who are authentic and genuine, diba? Parang, you have to be truthful and parang not be pretentious. Yun. Diba? Yeah, tsaka parang yung natutunan ko sa Flip is learning how to collab with other people. Like, yun yung one thing in common sa lahat ng songs na yun is like, it's the work of not just one person. So, parang it's collaborative talaga. And you're open to yung ideas ng other people, like may back and forth. So, okay, we will talk about the process of creating these songs. Pero bago ang lahat, gusto ko lang malaman, paano kayo napunta sa music production and songwriting? Ano ba yung mga anong tinapos nyo, anong mga background nyo? Kasi I'm sure excited malaman ng mga gusto rin maging producers. Ako, BS Physical Therapy sa UST. Opa! Hey! Tsaka nag-practice rin ako. Naging licensed PT ako. Weh. Tapos, Gano'ng katagal ka naging PT? Mga 3 years na, nag-quit na ako. Pero, like, kaya mo kung... Kasi medyo masakit yung hips ko ngayon. Naman. I mean, pwede ako mag-recommend, pero siyempre, dahil hindi naman ako... Wala akong license ngayon. Dahil hindi ko na ni-renew. Siyempre, hindi ako pwede mag-practice. Diba? So, you graduated PT, naging PT ka talaga bago ka naging music producer. Yeah. How did you get into music production? Well, sa family kasi namin talagang meron kaming may banda kami magkakapatid. So, na-experience ko maging bassist, maging drummer, maging guitarist. So, yung mga parts ng bands na tutugtog ko. Ayun. So, parang growing up, exposed ka na talaga sa music. Yeah. Parang musikero. Musikero kayong family. More of sa rock scene. Hindi talaga yung parang yung nag-show band. May banda kayong rock talaga? Mga brothers ko. Yung Anong brother pangalan? ko nung 1990s, drummer siya ng Backdraft. Yung Di pa ako, 1999 kasi ako. parang 96 sila lumabas. Ayun. How about you, Nika? Yung natapos ko communication sa Ateneo. Pareho naman tayo, ba't hindi naman ako nag-writer? Kasi nung time na yun, alam ko na parang related sa music yung gusto kong gawin. Pero yun na yung closest. Wala na music course kasi sa Ateneo. So, pero, even when you were in college, for example, like katulad si Bojan, marunong ka na ng mag-music. Parang, nag-start ako magsulat professionally 4th year college. Fourth year college. Nag-OJT kasi ako sa isang label. Tapos napakilala na ako kay Marcus Davis. Oh, tapos, gusto mo sabihin yung label na yun? Kasi alam natin kung saan nagkatrabaho si Marcus Davis. Nung time na yun, may sarili siyang talaga? May sarili siyang, parang freelance siya, tapos may sarili siyang production, I think. Tapos, sa kanya ka parang internship? Not exactly. Parang pinakilala ko sa kanya nung mga taong ako nag-intern. Because Marcus Davis is quite a prominent producer din. Tama ba ako? Yeah. Like, locally. Tama ba? Yeah. Correct. Yes, yeah. yes. Yung first songwriting job ko for Christian Bautista kasi kailangan niya ng Tagalog na hindi siya marunong magsulat ng Tagalog. Yes. Foreigner, parang half? I think full American foreign. siya. Yung asawa niya yung parang Pinay. Pinay, Tama. si Amber Davis. Yes. So parang nakapasok ka lang kasi nag-intern ka sa parang music production. Sa parang maliit na label. Doon nakilala sila actually. Parang buhay pa tong label na to? Hindi na. Buhayin. Nasa US na yung yung parang boss ko nung time. Okay. Sila Mark, yung Hi-Fan. Yun nga, Hi-Fan. Hi-Fan yung pangalan ng Hi-Fan company Records. before. Tapos, medyo nasa circle din kasi. Like, for example, kami Flip Music. Tapos, yung Hi-Fan may different, parang circle of, producers and songwriters. Diba? So, parang nag-exist siya sa parang underground scene din. More of mga hip-hop R&B. Nung araw na yun. No, I mean nung araw. Yeah. Before siya mag-Flip Music
Kilala ko na siya. Right. Okay. Actually, just for everyone, si Nika and I came from the same company before. Hindi kami nag-abot. Pero I would see her sa office nung dumibisi-bisita pa ako. And I remember, kasi nung time na yun, production company kasi siya, tapos biglang nagkaroon ng music arm. Ay, may mga nagigitara na dito, kasi dati may mga nagyoyosi lang, ngayon may nagigitara na. Diba? Tapos, alam mo yung moment, I always kwento sa flip people to na parang, galit na galit ako sa A minor. Na chord? Yes. Bakit? Sobrang ayoko na A minor na chord. Tapos you were like, eto ba? Sabi ko, yan, ayoko talagang pakita. Kasi parang feeling ko kulang siya. Wala siyang, Malupot ka agad. hindi, tsaka parang wala siyang, walang conviction, hindi mo tapusin yung storya. Alam niyo, di ba, A minor. Tapos, we were laughing about it. So, I had that memory. And then, we reconnected na lang in 2022. Nung, when we were in that podcast. And I was like, I remember her from 2012 ata, the first time I met you. Tama. So, both of you technically, hindi nanggaling sa parang music school. Yeah. Or anything like. Hindi ako Meron ka ba? Ako wala rin ako. Oh, di ba? Yeah. So, masasabi nyo ba na hindi naman kailangan yun? Well, in a way, kailangan kasi for me, siyempre ako yung nag-hire din ng mga mga employees ng Flip Music. Parang kailangan yung foundation, yung music theory at least. Yun. And it's not just parang may music kasi ngayon na you just patch loops up na pag dikit-dikit mo ganun. Parang there's more to that na parang it's a special skill, added skill rin na parang kailangan may alam sa music theory. And medyo kahit ako hindi naman ako ganun ka knowledgeable doon. So pero yung ears ko naman trained for that. Ganun. So parang kunyari, dati kasi nung araw, ewan ko, I remember people would write song literally with a guitar and a dream. Alam mo, okay, I have a guitar and a dream. Tapos gagawa ako tapos ganun-ganun lang, di ba? Ngayon kasi, mas komplikado yung paggawa ng may mga beats, may mga electric kineme, ganyan. Kahit ba wala kang background sa ganun, pwede ka pa rin maging music producer. Kunyari, meron ka nga lang guitar and a dream and some words that are floating in your head. Of course, pwede naman. Carry pa rin. Ma-hire nyo pa rin sila, kumbaga. Syempre gusto ko pa rin yung parang yung hindi nagsushortcut. I mean, marami kasing may mga processes ngayon na maraming shortcuts na Yun. Maganda yung pwedeng i-break down to the very basic chords. Or very basic notes. Ganun. Actually, I wanted to ask, before we move on, paano nga ba nag-start ang Flip Music as the founder? It's a very long story. Okay lang. Mahaba naman ang oras natin. But it's up to you. Pero siguro gamitin mo rin yung mic, no, Bojam? Yeah, sorry. As a music producer, di ba? Kailangan lumapit sa mic. Mic test. Yes. Yun. Nag-start kami, nagbabanda kasi ako before. So, the college na yun, pa-practice yun ako ng physical therapy. Parang, yun yung outlet ko to put out parang creative output, gano'n. And, kumbaga yung artistry, gano'n. Kasi syempre sa physical therapy, walang creatives. Walang creative na aspect yun So, ayun. So, meron akong banda before. Tapos, si Pao Chavez, siya yung vocalist na. I haven't met Pao yet, but maybe one of these days. Ayun. Vocalist mo si Pao. Sa banda namin. May band kami before. Tapos, syempre, on the side, gumagawa kami ng mga songs. Pero parang kami lang nakakarinig. I mean, wala ka naman platform before Parang even YouTube before, bago pa lang. So, nung time na yun, parang we had so many songs na ginawa namin pero parang walang nakikinig. Parang sa amin lang umaabot. Tapos, alam mo naman yung radio, parang kailangan payola para makapasok. May politika. Oh, I mean, yun. Kasi parang gusto nila labels kasi labels mismo, una na mismo diba? Yeah. Kumbaga they get ahead over indie artists. Yun. So, ginawa namin, parang tinarget muna namin, parang let's share to 500 friends yung banda namin. Siguro may mga 500 naman tayo na friends na may ipon, diba? So, nagbuo kami ng Facebook group. Tapos yung group na yun, parang hinintay na yan makaipon lang ng 500. O tara, labas natin, Media Firelink, libre. Ganun. Yung songs. So, nilabas namin ng libre. Tapos, Media Fire nagkakalabasan ng edad.
Anong, anong Wala nang mga Media days Fire nito? Mga Ano ba year? Mga 2005? 7? Yun, 2009. Mga Yeah, 2009. 2009. Okay. Wala na akong narinig na may Media Barbie. Ayun, actually, yung very first Flip Music track, 2009 na nilabas. Okay. Officially as Flip Music. Yeah. So you would say that Flip Music started in 2009? Yeah. December 9, 2009. 12/9. 09. Wow. Numerology. So, nung time na yon, as an independent, parang label or brand ito. Oo. Correct. Parang, naglabas na kami. Parang, ito yung friends namin. Na-expect lang namin mga 500 people lang yung makakakinig. Tapos parang, yung sa group na yun, parang happy na kami. May mag-comment lang, ganun. Tapos it grew. Parang dumami. Tapos every release na ginagawa namin. Kasi halos every 2 weeks naglalabas kami ng songs. Wow! For a span of, I think, 4 or 5 years. Parang ganun. So, nakagawa kami ng mga, ilan ba yun? 4 compilations ng mga songs na nilabas namin for free. Oh, wow. Tapos, ayun, biglang nagkakaroon na kami ng following na parang, next song, ganyan. Kailan lalabas, ganun. Tapos yung artists, parang nire-reserve namin na yung next song nila, si next compilation sila lalabas. Pero may mga artists na lumalapit sa inyo, parang to be part of that. Parang, akin tungad ng to, parang gano'n. As in talaga may mga na-discover lang kami through. Parang may nag-inquire lang ng gamit sa studio, tapos nalaman namin, nagra-rap pala. O tara, maging artist ka. Yan. Speaking of rap, kasi I know that you were very closely affiliated with Flip Top. Hindi naman. Actually, hindi. Ba? Kilala ko sila. Pero may mga ginawa kasing songs ng hip-hop, something nung time pero hindi kami associated talaga. Okay. Nagkataon lang Misconception. talaga na parang may Flip yung name namin. Alright. So this is a kind of a misconception because I know I think a lot of our viewers, like even my followers sa Creamy Live, would say that would say that na parang sila kasi yung may flip top before, pero you're clarifying it na hindi talaga. Nagkataon lang na you were nasa hip hop rin kami. Tapos actually yun nga medyo rin lapit rin kasi na anniversary namin like kami December 2009, diba? Sila yata January 2010. Parang 1 month lang yata yung Pero nasa hip-hop scene kayo? Yung songs kasi namin, yung mga artist na nagpapagawa sa akin ng mga songs, nagba-battle rap din. Like for example, si Abra, si Shay. Yes, mga yan, OG ng mga hip-hop yan, no? Yun. So sila yung nagpapagawa sa akin before. And then, so from starting this parang Media Fire Facebook group, lumaki until it became a company. Yeah, parang nagkaroon ng part na, kumbaga parang, yun yung parang charity work ko in a way. Hindi naman ako masyadong kumikita doon or wala. Nakakuha ko ng mga parang referrals, parang paying clients, gano'n. So, doon ako kumikita. Na pagka mayroon talaga mga artist na, kumbaga, have the capacity to finance an album, gano'n. Doon lang ako kumikita, gano'n. So, parang nag-plateau in a way. Pero wala ka pa ng parang SEC, kumbaga, may business na ba to nung time? Wala talaga. Kailan nagkaroon ng gano'n? Yung parang naging Flip Music, siya, parang corporation or production? 2012 na. 2012. Kasi may mga friends ako na parang napansin nila, nahirapan na ako. Na parang, the business side of it. Yeah, nandun yung, gusto gawin yung yung parang yung work helping other artists out na parang makilala sila, gano'n. Kasi parang nagkakaroon naman ng name na parang, kay Bojam ka magpagawa ng songs or beats, ganyan. Kasi nakaka-boost yung platform niya. Parang lang kami nun Media Fire, gano'n. So pag ma-line up ka dun, parang, someone to look out for, gano'n. Parang nagkakaroon ka ng, parang nagiging, anong tawag nito? Parang pag naka-line up ka dun, may potential. Gano'n. Kasi, yung Biglang Liko, sa second compilation namin yun parang, I think, parang mga 20th song na yata yun.
So, ganun Like yung mga songs tunugan din. nyo nung time na yon. Parang biglang liko. Halo-halo eh. Kasi Ah, parang halo-halo. di rin ako nagsistick sa isang sound. Okay. Yun. Okay. So, later, once we return, tanong naman natin si Nika, paano naman kayo nagkakilala? At nagkaroon ng paano nabuo itong parang, hindi naman duo kasi marami kayo, pero I mean, hello, paano nabuo yung Flip Music as a company? At syempre, kung paano maging part. Kasi alam ko marami mga gustong mag-apply and maging lalo na yung mga fans ng P-pop ngayon. So, when we return. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Okay, so yun yung kung paano nag-start si Bojam sa Flip Music. Pero paano ka naman napasama sa grupo nila? Actually, nasa Ideal Minds pa ako nun eh. Tapos, Shout out! Ideal Minds represent. Yung friend ko, si Kid Wolf, si RB. Ano din, na singer din? Producer siya. Producer. Nag-meet kami nung sa Hi-Fan pa na time. Tapos, pumasok siyang producer sa Flip. Tapos, nung time na yun, mag-1 year na ako sa Ideal Minds as parang mostly nagsiscore ako ng mga short films. So, parang naisip ko lang na-miss ko magsulat with actual lyrics. Tapos, kasi writer ka. Oo. So, parang mostly ng time na yun, puro musical scores yung ginagawa ko. Tapos, si Kid Wolf, sabi niya, mag-apply ka sa Flip. Sobrang saya niya doon, ganun. Tapos, ayun, nag-apply ako sa kanila. Tapos, in-interview nila ako sa Actually, nag-shoot ata kayo for Shay. Pinuntahan ko kayo sa Oo nga. Kulot ka pa nung time na yun. Kulot pa ako nun. Sorry, kilala ko kasi kulot siya. Kaya nagulat ako, ay bakit parang naging, kala ko originally kulot ka. Perm pala yun. Parang college and shortly Anong after pinaglalaban mo dun sa kulot? Kasi tinatamad ako magsukulay. So, pero bagay sa'yo yun. actually, kinukulit nga ako ng nanay ko magpakulot na ako ulit. Hindi ka pa kulot tayo. Kay Trima Salon. Miguelay. Shout out to Miguelay. Na promise, bagay sa'yo. Kulot na goth. Bagay sa'yo yun. Anyway, so after no, naging part ka na ng Flip nun. Pero we were talking about it kanina. Ang difference nyo is you are more songwriter. Kasi siguro yung mga tao hindi alam yung parang difference. Kala nila ito na actually naalala niyo in-upload ko tungkol kay Alangelica. Composer of Pantropico, Kineme, diba? Tapos may mga nag-aaway na sa comments kasi they're like, she's not the composer. Parang hindi nila yung difference ng composer, sa songwriter, sa producer. Ano nga ba to? Like, ikaw, sabi mo songwriter ka, ikaw more on music producer. Ano ba yung mga difference nito? Both naman. I mean, composition is 2 parts diba? Music and lyrics. Mm-hmm. So if you contribute music, melody, ganun. So you're a composer. Ganun. So, parang composer yung like umbrella term. Yeah. So, paano kunyari, ang pinasok ko lang, nag-contribute lang ako ng lyrics lang. Composer pa rin. Yeah. Tapos beats lang. Composer rin. Tapos kapag... May rules, actually. Pag may mga iba sinasabi na, traditional rules na, medyo hindi siya set rules talaga. If na-conceive yung song with your beat or your instrumental, then it influences the songwriter to write the melody, then you're part of the composition. Kahit beat lang? Yeah. Okay. Yun yung parang unwritten rule yun. Lalo na ngayon, sa kind of music ng, I mean, like 2025 music, hindi na siya yung tipong sabi ko nga na parang instrument-based eh. A lot of it parang very like Skrillex na, di ba? Di ba? Parang ganun siya. So, hindi mo naman talaga alam, ano ba, melody ba yan or something? Pero, so parang ngayon, anyone who becomes part of the production of the music is called a composer. Yeah, lalo na sa mga like P-pop. Kasi ako yung guitar in a dream technique eh. Like, hindi naman ako masyadong producer eh. So, actually, nabudol ko sila kasi hinire nila ako as producer. Pero mas writer. Pero, like, kung P-pop songs talaga. As in, dapat composer is, yung producer and yung writer is under composer. Hindi ba budol? Okay. Kasi parang, sabi ni Jelly, hinire niyo ako as producer. Meron, yes, Sir Jimmy, may gusto kang iparating. Hindi natin to i-edit. Kasasama ka talaga sa shot na to. Marami pong Thank you so much, Sir Jimmy. Maraming salamat. Pero hindi, I mean, ayun na nga eh. Kasi I think pareho tayo ng parang yung guitar in a dream or piano. As in, Rosa's guitar in a dream yun eh.
Oh, 'di ba? I think most people yun yung idea ng ano ng parang composer pero ngayon kasi may mga top liner, yung mga iba parang beats lang. Parang si G-Dragon puro beats lang magsa-start ng gano'n, 'di ba? Parang so Yun nga, like for yung Beanie songs and yung Tala, binibigyan nila, like may beat na nakukuha ko tapos susulatan ko over it. So like existing na yung music. Tapos syempre like parang madadala ko dun sa kung ano yung naririnig ko. So, and then how do you get people to become part of your team? Tara. And Ang dali! Dali makapasok! before kasi ganun eh. yun yung ginawa nila. Wow! Yung ginawa ko Hindi pa kayo before. nung hindi pa kayo like flip music. Syempre yung, di ba parang, Pinakain lang nila ako ng burger machine. Tapos di, parang, tara. tara, shoot tayo interview. Di ba parang ganito lang? Yung ganun lang. Pero ngayon, di naman ata ngayon ganun. Medyo more of referrals. I mean, Tsaka hindi kami, interns. interns. Pero hindi kami openly na parang we're hiring. Oo, topic yeah. ganyan. Parang usually, pag ni-refer ng isang friend, yun. Right. Like for example, si Nika, si Kid Wolf, siya nag-refer. Apelido niya ba Wolf? Charot. joke lang. 2 words pa yung kid. Sorry. Kid yung name niya. One word kasi Kid yung Wolf. magkadikit yung kid. Ano totoong pangalan niya? RB. O, di ba ang layo? Para kapitbahay lang namin si RB. RB. Ronald, diba? Ronald. O, di ba? Para si Kuya Ronald natin. Ronald Kidwol ka pa dyan. But, gaya na sinabi ko kanina, di ba? Like, yung mga, iconic kasi yung mga kanta nyo. Honestly, like, hindi ko alam talaga kung bias lang ako, pero favorite ko talaga yung company ninyo in terms of production. I feel like you guys are leveling up our industry. But we'll talk about that more. But I have a question kasi, some people might be aware, but some people might not be aware. You guys are behind the Rosas and kay Lenny tayo. Actually, hindi yung part nun. Kaya pati kay Lenny tayo, dito tayo nagkatrabaho. Kay Lenny tayo, eh. pero yung Rosas, more of, just supervised. Pero yung kay Lenny tayo part Yeah. ko. Si pareho lang yun. I mean, same campaign thing yun di ba? And then, I read somewhere. Kung political or hindi, it doesn't matter from which side of the fence you are. But I read somewhere na parang may nagsabi na, if not for Flip Music, na nagmando nung umpisang-umpisa, when no one was like, you had a fucking guitar in a dream to make that song, and that ignited the entire movement. Alam mo, parang pinagalaw niyo yung mga tao. What can you say about that? Because I totally agree. Ako personally kasi, sinasabi ko na kay nila Jelly, kay nila Jumbo na kung tatakbo si Ma'am Lenny, I wanna volunteer. Because I've always wanted to like it's beyond art for me. I've always wanted to help with things like this. And parang with nung time na nung campaign, parang it's beyond all of us. And I just, hindi pa siya uso nung time na yun actually na mag-volunteer to help. Pero I just wanna make change with my songs and my music, and thankfully everyone's on the same page. And si Direk Nolan actually yung nakakausap niya yung people from the campaign team. Hindi pa nagde-decide si Ma'am nun eh. Tapos parang nag-volunteer na siya. Binolunteer na niya yung team na if they need help, we're here to make songs. Tapos parang I think sabi sa amin, we need a song to like further the movement kasi hindi pa nga nagde-decide si Ma'am. But before she makes a decision, parang kailangan nila ng tulong in terms of marami pang hindi kilala kay Ma'am Lenny nung time na yon, or they just know her as yung vice president na kaaway ni Duterte nung time na yon. So ako personally, I'm just thankful na I'm in Flip kasi it wasn't easy talaga to be so involved so early at that time kasi I think marami tayong na-alienate ng mga tao from the other festivals. Maraming na-unfriend sa kasi Facebook. Ang daming nag-unlike, I think, ng Flip na Facebook Oh, page. really? For reals? Kasi like naka-receive na ng hate, ng bashing. Death kasi threats. Kasi we essentially took a side. You did. And it's hard for a company to do that. And lalo na sa entertainment industry, parang you're not supposed to take sides kasi nga ayaw mo mag-alienate ng potential listeners and potential fans. So, but I've never been the type to like yun nga set on a fence. And especially when I feel strongly about something. So parang make songs ako about like LGBT movement and like animal rights and stuff. So I've always wanted to use music as an instrument for advocacy. So
So, parang aktivista ka in the form of music. Kasi, Kumbaga parang, di ba, yung activism mo, nilalagwas mo dun sa art mo. Di ba? Pero yung art na, kasi may mga iba na parang di mo magets yung art. Pero yung art mo is very, sorry, pero bisa talaga parang down, sabi. Pero yung sa'yo kasi, talagang napukaw. Napukaw ang puso ng mga Pinoy. Biglang naglabasan ng mga bigas, di ba? Nabasa ng mga, I think, I don't know, I don't know if you, like, in Flip, understand your impact in that sense. Even if she lost, even if there are other people who don't believe in her, the fact that you were able to do that, ignite that, start it, I think that will go down in history as a parang, and hindi mo na mauulit na parang movement. At hindi. Iba kasi, iba yung message niya eh. Parang it's not just about Lenny rin na parang yun nga eh. Parang, alam mo yung pag napakinggan mo, parang feeling ko, in-observe ko eh, may mga tao na iiyak eh, di ba? Pag pinapakinggan. Kanina lang naiyak ako eh. Parang, feeling ko parang, yung mga naiiyak na tao, parang sila yung parang nagigilty na parang kailangan mag-contribute. Parang pag hindi ako gumawa ng pink puto, hindi ako, parang kulang ako. Diba? Yes. Parang gano'n eh. Parang, sige, think of something creative para mawala yung guilt ko. Hindi, pero also, kasi yung parang, sabi ko nga eh, feeling ko kahit naman hindi for Lenny yun. Like, sabihin mo na hindi, a political song yun. Objectively, it's a good song. Objectively, it's a good song. It's filled with hope. Gawin mo siyang, yung title niya hindi Rosas, gawin mo Sampaguita or I don't know. Hindi ko alam, like Bougainvillea or Kalachuchi. It's still going to be a genuinely good. Nag-joke sa akin kasi may yung friend ko nag-work for Senator Risa. Gumawa daw ako ng risas. To be fair sa risas na yun, ha? Pero nung I think, tapos gawin mo TikTok challenge. Diba? Pero kung when you were going through, kasi sobrang public nyo. Diba nga, nung umakit ka pa sa stage, kasama pa si Vice Ganda, yung mga ganung level. Like, in every campaign, I think you guys were there. May na-receive ba kayo ng, on a personal level, mga death threats, ganyan? Well, wala naman. Ako rin wala. Pero parang, we had this parang group chat na marami, diba? Pero, parang after ng elections, binuwag yan eh. Diba? Kasi baka mamaya, may ispiya. Maging source. Target or something, gano'n. Pero, naging target ako ng trolls for a while. Oh, kasi yun, as in nagkaroon na time like, as in 12 midnight, bigla ako nagkaka-comments na like clockwork talaga. Para silang nagda-time in. I'm sure nagda-time in. Pero kasi, troll center. Hindi naman, ewan ko, nag-stop siya for after a while kasi hindi ko na pinapansin. So, yes. Pero, and speaking of personal life, mag-ano lang tayo because I know that you're very open nga about your parang relationship, diba? You even had a song about your wife. May ano ba yun? Na-target din ba yun or something? Yung being part of the LGBT community and being so open about it. Yeah, for sure. Nung kinasal kami, na-news siya everywhere. Kasi yun yung 2022 kami kinasal eh. Tapos, kaka-election pa lang nun. So, parang, medyo nasa public, pa ako. Ang dami talagang, not great. And hindi ko naman napinansin. Pero like, actually, si Direct Lola niya nagsasabi na. Nababasa ko rin. Na parang ang daming bashing. Ang sabi? Wala, yung mga usual. Kakasala ka. Sunog ka sa impyerno. Tapos yung mga Bible quotes, gano'n. Wow. Mabait naman, friend ko. Siguro hindi naman, tayo nagpapatiwala sa kanila. It's not true, but I'm sure that it also affected, somehow your mental health. Yeah, hindi ko na lang, kasi sa akin personally, like sa posts ko, wala naman. Pero like, kunwari, nag-post yung Inquirer, nag-post yung Rappler. Doon kasi like, random strangers and post commenting on a random So, like, madali naman silang sa Facebook talaga eh. Sa Facebook marami. Kesa sa Dapat ihiwalay. Kesa sa Instagram tsaka sa X. So, hindi ko na lang tinitig na parang nakikita ko lang, shinare ng Rappler or may article about it. Pero hindi ko na like binabasa yung Right. And hindi naman naka-apekto sa negosyo nyo? Paano ba? Can't say na parang really affected kasi parang we stood our ground.
Yeah. Ganun. Tsaka I mean, after that, now you have so many awards and shit. So, I Parang don't kung may think... nag-boycott sa atin, hindi na naman natin na-feel. Tsaka kung may nag-boycott sa inyo, bumalik na rin. Alam mo, parang walang choice. Sige, pakinggan na rin natin itong mga kanta. Ang ganda ng Pantropico. I'm sure nag-dance challenge pa rin yun sa TikTok. I'm sure. Kasi di ba after naman the elections, marami na rin naman. Parang naging, kumbaga parang naging lukewarm na din naman. So, you know. And, I also wanted to ask Bojam kasi, so the reason why we got to work together was somewhat for the campaign. And then, nung time na yun, sabi, pupunta ka ng Korea. So, can you tell us about your experience in Korea? Kasi maraming tao baka hindi alam na nag-aral ka sa Korea actually. Yeah, there's this program na we got selected. Parang it's under the Korean government eh. Parang it's one of their ministries. Parang they send out applications for Asian countries. Tapos parang they find applicants na depending on the topic. It's not a yearly topic eh. Tapos nagkataon yung 2022, yung year na yun. Parang there's a parang K-pop music production class. K-pop music production. Okay. Yeah. It's not really that extensive, pero it's more of a basic. Kahit entry level ka, pwede mo naman kunin. But it's very important. Yeah, it's very important kasi parang I had a better view of how P-pop is compared to K-pop. So parang it's something na parang even my mentors told me na parang it's really different. Ano nga bang? Yan ang gusto kong malaman. Ano ba I mean, as someone who actually, di ba, is in that world, like K-pop and P-pop world. So I've been in K-pop for what, like 23, I don't know, long time ago. Since I was 4. Yung mentor ko actually, he's one of the parang heads of Universal there. So, and he's responsible for yung Wolf ng EXO. Wow! Oo. Wow. You know how legendary that song is. Yung pag-screen ng song na yun, so parang he's the one responsible for parang getting that single for EXO. Yes. So parang aside from yung classes kasi we had these parang one-on-one na nakakausap ko at the side ng classes, gano'n. Ang dami kong natutunan sa kanya eh. What would you say is the difference between K-pop and local music? Ang laki kasi talaga eh. Parang yung OPM kasi, hindi lang P-pop. Yeah, local, like OPM. It's very developed na eh. Ever since, for decades. Unlike K-pop, actually no, napangang OPM kasi sa K-pop, diba? It's very, sa kanila, maganda yung structure nila. They have this structure that supports groups. Kaya sa kanila talaga, nakapitalize nila yung idol industry eh, diba? Sa Pilipinas kasi wala. We don't have that convenience eh. Na parang, kunwari, if you're an entertainment company, na parang you're hiring or looking for parang trainees, ganyan. Doon kasi parang being a trainee, pwede mo masustain yung buhay mo doon eh. Pwede ka mabuhay ng trainee lang. Actually, may friend ako doon sa Korea na parang 8 years na siyang trainee doon. Oh, I mean, pero hindi siya Korean ah. Ano, like, is that idol trainee? Idol trainee? Oh, idol trainee. Ilan taon na siya? Parang 24. From Indonesia siya. So, doon siya tumira. So, parang, it's a struggle, ganun. Hindi naman siya, parang, well-off siya sa Indonesia, ganun. Pero talagang she's pursuing her dream na mag-train doon, ganun. Pero actually, hindi pa siya na-acquire. Kasi dami talaga. I think one of the main difference, Jim and I, we always talk about, and we talked about it, we had a meeting before. Yeah. And actually, I can talk to you guys about this for a long time. But one of the main difference, kung bakit din lumaki, sabi mo nga, mas nauna pa tayo technically, diba? Pero but mas lumaki sila? Kasi the main is that the Koreans themselves consume their own content. Yeah. That is like, they support their own. Hindi kumbaga, di ba, before nga, bawal lang Japanese entertainment. Japanese manga, Japanese cartoons, bawal ipalabas sa kanila. So, ibig sabihin, for you, as a Korean, kung makikinig ka ng music, Korean music lang.
Ang pinakikinggan nila. It's not really so much about like nationalism or anything. It's, I think, language. Mm. Eh, syempre Korean sila eh. So, mas Korean yung papakinggan nila than English or something. And so that's why, kunyari ikaw, may idol group na lumabas or may singer na lumabas, binibili nila yung CD, binibili nila yung, Yeah. pinapanood nila yung pelikula. So, yung pera, umiikot sa kanila. Eh, syempre yung mga Pinoy, it's like, you know. It's more structured din eh. Parang they've built this industry na to become a lucrative profession for trainees, gano'n. Right. Even for companies, gano'n. Yeah. Ayun. So, dahil lumalaki na ang P-pop, yan ang pag-uusapan natin. Kasi alam ko, nasa forefront kayo ng P-pop at marami tayong mga viewers na talagang P-pop fan. So, yun ang next topic natin when we return. Yes! Kung kayo po ay nag-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching and please share this video as well. Okay, now, ito na, usapang OPM and particularly P-pop. Kasi syempre, P-pop has like, 2024 was very much a year for P-pop. It was in the previous years, but especially with Beanie's sabog sila eh. Like, that was an explosion. As someone who had worked with them, even I didn't see it coming. Minsan nagpipray ka sana maging successful, ganun. But hindi mo expect na ganyan. How did you guys get involved with P-pop? Especially with, for example, with Beanie Tala Arawan. Because I know that you guys did the entire album. Paano ba nag-start yun? We were May invited to submit working relationship talaga tayo with Star Music. Pero we just submitted a demo before. It's a matagal ang demo yun eh. It's not new. Before Tala Arawan, yung meron ng Na. Sa'yo yun, di ba? Kami. Kayo. Pero that was your first song with them. Yeah. What was your first song with BGYO? I know it was good. Magnet? Hindi. Yeah. Magnet. That was a very good song. Magnet. Ano pala nauna yung Tumitigil ang Mundo. Tumitigil sa inyo rin yun. Yun yung unang nirelease sila. Tapos Magnet yung next. Pero sabay na ginawa. More or less. Same siya. Same batch of demos. But what can you say about the rise of P-pop ngayon? Syempre, you've worked with hip-hop artists, di ba? I'm sure, like, Sarah Geronimo, di ba? Yung mga pop, But coming also from Korea, na meron kang, naaral mo ang K-pop, anong palagay mo? How do you see this rise? Meteoric rise? Yeah, before kasi gumagawa na kami ng mga P-pop songs, it's not really yung parang ngayon na parang may yung discipline of idol groups. Yes, diba? idol groups, yes. Actually, before din naman idol groups, diba? Like, we worked with girl groups before. Pero ngayon kasi parang yung groups ngayon, not from us. Like, for example, SB19, they really get yung yung relatability with Pinoys. Yun. Kumbaga parang it started with that. Right. Do you also work with SB19? No. No. Okay. So so ngayon you have that people know that of course you guys were behind Pantropico and Salasalamin. I think that's a big deal. That's a big deal that those are very very big songs. But after that, may mga lumapit ba sa inyo ng mga P-pop groups din para to work with them as well? Yeah. Meron naman. Expound? Bakit hindi naman may kwento? I know the G22. Nagsasabi bawal eh. G22 lumabas na kasi. Di ba yung anong... allowed ako sabihin yan. Sa Predator. Yung sa Predator. Ganda nun. Maganda. I was surprised. I was like, that was not a typical flip music. Well, originally it was sung by, in a live event, diba? Hindi pa. Si Nika kasi and Jacob, they did that song. Yeah. May, parang yung newest producer namin. Siya yung nag-produce. So, si Matt yun. Yung original. Original si Jacob. Tapos, nirido ni Matt nung G22 na yung. Kasi they wanted a different feel for the song. It's an existing song na before. Pero hindi siya published song. Existing song nyo? Hindi, sinulat ko siya for the... Yeah, for the event lang. Hindi siya published pa. Para lang siya sa event. For the event lang siya. Tapos si Acer, they really like the song. Predator pala. Predator League, sorry. Okay. And they really like the song. And may pagka-Paramore na, alam mo yung ganun yung datingan. Alam niyo yun, parang like,
Baka gano'n naman ako. Parang gets nyo, yung parang rock na. Kasi hindi ko yung original na, pwede bang sabihin yung original na? you don't have to if you don't Oo want. nga, ano ba limitations namin? Gusto ko yung may Pero mga I limited. mean, may naman live nakalabas event naman naman. siya eh. Si Casey Oo. Tandingan yung original. Mahanap yun. Kasi cornerstone din naman kasi si G22 tas si Parang Casey. basta siya yung, I wrote it with her in mind kasi siya yung kakanta dun sa live event. Yun yung Pero briefing. English talaga English siya. Yun talaga talaga. yung na-request nila. Ooh. Kasi parang siya yung closing song nung tournament, no? Yung Valorant na tournament. I think, dalawa pa sila, diba? Si Bamboo rin ba? Ganda. Sorry, nung mali kanta. yata ako. Ha? Ay, ibang song pala yun. Yan. Oo. Ayun. So, kaya medyo ganun yung tunog. Yung datingan. Mm. Pero bago Maangas naman, sa ganun. G22. So, you're saying that besides G22, there are other groups that you're working with. Hindi pa lang pwedeng sabihin kasi hindi pa nare-release. Pwede ko na ba sabihin? Hindi rin daw. Okay lang naman kung hindi. Pero ibig sabihin, the point is, you are working with other groups. Yeah. Ibig sabihin, kumbaga, mas lalo kayong pumapasok sa P-pop industry. Yeah. Correct? I think, pwede ko sabihin we're busy with P-pop. making a lot of songs. Yes. When I say P-pop, I mean idol groups. Let's look at it from an idol group perspective. Can't say. No, I mean, I'm just saying, when we say P-pop, it's not like, I mean idol groups. That's what I mean when I say P-pop. Yeah, I can say. In that yeah. context. Yes. I can say yes. Wala namang masama, di ba? Oo naman. Wala naman sigurong masama. But since you've been working with other mga groups, how is it working with, I guess we could say the most prominent ones. For example, Beanie. Ano ang masasabi niyo sa Beanie when you are working with them? Ikaw muna. Hindi ko sila masyadong naka-interact kasi naka-work ko lang sila ng recording ng Wag Muna Tayong Umuwi tsaka recording ng Ang Huling Chacha. Ikaw ba? Hindi tayo pumunta ng Si Pao recording. yata yung pumunta. Hindi ako nakapunta ng recording. Ako rin eh. May COVID ako nun. Hindi ko maalala kung bakit daw. Wala, at abroad data or something. Basta, ayun. Pero, like, from what I lalo na nung time nung ano pala, Wag Muna Tayong Umuwi, they were just really just kids having fun. Oh. And they're just super talented girls na wala, nakaka-proud what they've achieved now. Kasi parang, yun nga, they were really just having fun and nagkakatuwaan lang sila and like, they seem to enjoy what they're doing and they're very passionate about what they're working on. So, it's nice to see that people are recognizing their hard work. And like you said before, Koreans consume their own music. So, the fact that Filipinos are appreciating them, like all walks of life ng mga Finally. Pinoy. As in, yung mga pinsan kong lalaki nakikinig ng tala-arawan. So, it's, yun nga, nakaka-proud that they're on this journey and that we got to be part of that journey. So. Not just you fucking huge part. Can I say? I mean, before kasi parang pagka, kunwari, naka 100,000 views sa YouTube, celebrate naman, yay! Gano'n, di ba? Yes. Parang galing, gano'n. Parang Immense. yung small wins na gano'n, parang achievement pa rin sa amin eh. Yes, Parang, yes. kasi yung mga unang songs, hindi naman talaga, parang, It was really pantropico, no? Talaga Yeah. na umano. Oo. At anong feeling nun? Kasi I'm sure you had this experience with Tala. Ah, Kasi di ba, you released Tala in 2016 ba ni Oh, Sarah? yeah. Tapos Late biglang blooming song rin na-pick-an siya siya 2019. Tapos it was like a phenomenon. Tala. Anong feeling nun? Yung parang, look, anto ko yan. Tapos lahat sinasayaw, kinaka. Anong feeling? medyo, sa akin parang weird yung feeling eh. Kasi yung time na yun, hindi mo pa inisip yung TikTok eh. Nung nilabas yung song yun, diba? Inisip mo lang radio tsaka YouTube at least, diba? So, yun lang yung talagang parang doon mo makikita yung feedback ng tao, ganun. So, walang TikTok na parang sinasayaw talaga yung Ayun, parang naagulat kasi parang parang ako naka-move on na ako sa stint niya eh. Yes, Diba? Noong yes. 2016, parang it had its stint. Tapos nakagawa na ng ibang song si Sarah G, diba? Mm. Tapos parang, may second life yung song. Gano'n. Pero yung Patropico naman, it was just last year, di ba? Na-release siya ng parang mga December ata. December 2023. November. December 2020. Yung November, like Burr months 2023. Pero nag-pick up talaga siya ng mga February last Yeah. year, di ba? Ano rin feeling no? Nung biglang sabog. Surprise din eh. Surprise pa ba kayo? Galing na kay sa Rosas tsaka kay Lenny Hindi. tayo. Ano surprise kasi yan? Kasi parang we were told na parang, kasi alam ko, I don't know if I'm allowed, sorry, baka. Walang editing to. So if ganun ba? Yeah, no editing to, Hindi ko alam, eh.
And I think nasabi na naman nila kahit sila na-surprise sila diba? Kumbaga they were expecting yung carrier talaga for the EPS Salamin diba? Parang they had this parang gap in between yung Carrera and and Salamin that they parang decided to release a song muna before that. Which is Pantropico. Yeah. Parang in the middle. Ooh. Oo. I think sinabi mo na. Okay lang. Alam na ng mga tao ngayon. Sinabi mo na eh. Baka mami, hindi ako allowed sabihin. Okay lang. I don't think naman it's something bad or anything. I don't think it's something na makakaano sa NDA mo. Charot. Joke. And then you also... siguro may naka-figure out din kasi performance video siya, diba? Hindi siya MV. Yes. Hindi minsan naman talaga ganun. Hindi mo naman talaga in-expect na parang, ay, biglang pasabog, diba? And you also work with BGYO. How is it working with them naman? Okay rin. Masaya rin sila katrabaho eh. It's very grounded guys. Because you're working with P-pop now. Sarah G muna. How is it with Sarah G naman? Si Sarah yung I think, nakatrabaho ko na amongst all of them na matagal kasi nakailang songs kami together. Tsaka you worked with her closely. Yeah, kasi she was very hands-on. And, sobrang bait talaga. Like, I tell everyone this na parang, it's like, sobrang bait ni Sarah na tao. Like, to the point na, I think meron siyang off-switch as a person pag hindi siya artist. Kasi, nung first time siya pumunta sa studio namin, hinarang siya ng guard. Tapos hindi ko nakilala. Talaga? Oo, ganong level na parang, she's so down to earth and na, I think, para siyang nagiging ibang tao when she performs. Pagkausap mo siya and you're working with her, nakakalimutan mo na siya si Sarah Geronimo. Like, hindi siya diva eh. Yeah, sobrang bait niya talaga. Sino yung mga diva? Nag-kwento lang kay Sarah G. There's this time nag-recording kami. Tapos, nagpa-order siya ng delivery, ganyan. Tapos, ang tagal. I think, in-endorse pa yata niya yung delivery na yun. Hindi ko na sasabihin ko ng product. Oh, yes. So, talagang gutom na rin siya. Parang tapos na yung recording, hinintay pa rin, tagal ng delivery. Tapos, nung dumating yung delivery boy, parang nagulat siya si Sarah G. Yung delivery. Siya yung kumuha talaga? Siya yung pumikap? Hindi, kasi nadaanan na lang niya sa hagdan. Hindi na siya nakakain. Okay. Hindi naman siya parang na galit or something. So, in other words, wala siyang wala siyang ere. Wala at all talaga. Kumbaga, she understands yung pautangan. Baka, pwede. Kasi sobrang bait niya talaga. Like, and she's super introverted. And parang kaya rin, like, it took a while then for both. Kasi ako rin introverted ako. So, it took a while for both of us to open up to each other. Kasi parang kaming introvert. Parang nung nagre-record kami nung basta may tala ata kasama si Yosha Honasa na intro. Parang tatlo kami nagkakahiya. Ay! Nung session. Magkakasama introvert. So, kung si Sarah, would you say that she's the best artist you've worked with or parang nicest one? Oh, really one of the nicest ones. Yeah. Okay. Who's the worst? Marami naman. Wag mo na sabihin kung sino. Experience na lang. Hindi mo, wag mo na pangalanan kung sino. Worst experience. Hindi po. Kasi ako, as artista, marami akong kwento, di ba? Sige, parang funny lang, no? Parang, kahit hindi funny, kahit talaga nakakagalit, okay lang. Parang may isang artist na nagpaka-diva. Kasi boyfriend niya engineer. Sabi ko na yun yung sasabihin. Parang weird lang. Boyfriend niya engineer. Parang meron siyang very specific demand na dapat yung song niya mag-start in a certain key, certain chord, ganun. A minor, charot. Basta parang, hindi ko rin masyadong. Sikat siya. She didn't get the spotlight, really. Yeah. Aspiring artist. Aspiring. So parang siya, aspiring pa lang siya, ganun na yung ugali niya? Tapos parang yung boyfriend niya na engineer, nagpapaka-diva rin sa atin. Basta, like, masungit siya. Bukod in general, when you were working. Before niyang malaman who we were. Like, kasama ko si Matt noon, I think. So, parang, when she found out what we've done and what we've written, bigla siyang bumayad. So, may mga ganun talagang, isa sa mga ko yan, pet peeve ko yan sa industriya. One of my pet peeves is like, for example, for me, kunyari, I'm a director, diba? Parang, mababait sila. Alas lang they don't know me. When they don't know me, medyo parang okay, hindi pa nila. Lalo nang picky yung hair ko, parang hindi nila alam na director pala to. Kala nila parang cosplayer or what.
which is like, you don't, even if I were cosplayer, hindi ako director, dapat, you have to be nice to everyone equally or be a bitch to everyone equally, right? Mhm. Pero minsan ko niya pag, ay, mabait naman to artista na to. Sa akin! Pero iba yung sabi ng makeup artist. Iba yung sabi nung, alam mo yun, yung parang namimili ng tao. Sobrang pet peeve ko sa industriya. Marami ba kayo na-experience na gano'n? Marami naman. Ako personally marami. Kasi mukha kong ano, hindi ako like mukhang typical na producer. So, lalo na nung nagsa-start ako. So, parang, napapansin mo talaga yung shift after they find out what yung done. Kaya like, yun nga, kaya so, like, we can say na sobrang bait ni Sarah, ng Beanie Girls, ng BGYO, kasi pag pumapasok sila, they say hi to everyone, regardless kung sino yung kung ano yung position ng tao in our team, ganun. So, regardless. Yeah. So, pag hindi susumbong nyo, pag may si BGYO, tsaka si Beanie, susumbong nyo kala MQ, ha? Parang hindi na bati yung si gano'n. Si Sarah, o sino pa yung mababait? Mga okay katrabaho. Ann Curtis, sobrang bait. Yeah. Kumakanta ba siya? Parang may produce kaming song for Showtime before. For Showtime. Parang performance piece niya. Yeah. Mga diva. Sino pa yung mga gusto mo lang? Spill the tea. TikTok tayo eh. Wala. Actually, kasi pag alam na, yun nga, pag alam na nilang sino tayong mabait na sila eh. So, Oo. Well, hindi, sino yung mga... marami talaga mabait rin. Marami mababait din. Si James and Nadine. Yan. Kasi they start, before pa silang naging J-Dean, they worked with us na talaga. Pero meron din kayong mga nakatrabaho na talagang like as a singer kunyari, pero sobrang auto-tune. Yung totoo, Bojam. Yung hindi talaga marunong, para pinaganda mo na lang talaga sa post. Hindi, meron talagang nag-acquire ng, ng services namin for that. Hindi ko na mabanggitin ko sino. Banggitin mo na! TikTok tayo! Hindi ko mabanggitin kasi hindi naman siya talaga kumakanta. Gets ko naman. Tapos, they had this parang, mall show. Parang US tour. Tapos parang sa lahat ng lineup hindi siya kumakanta. Tapos parang that person, walang here siya. Walang gender. Walang gender, ha? Day. That person parang wanted to sing parang a ballad lang para makasama siya sa lineup na parang yun. Na-entertain. So, kumanta siya parang halos diretso. Isipin mo parang lupang hinirang kinanta mo ng diretso. Tapos kami na gumawa ng tono. No! Ganun. Tapos, that person parang sang na lang na parang yung technique. Nakaharang yung mic sa bibig. Parang hindi kita nakaharang yung mic sa bibig. Paano? Nakaharang yung mic sa bibig. Ganun. So, parang hindi nakikita. Kung naman siya, kung hindi naman siya singer, okay lang. Hindi naman siya, parang hindi naman niya sinasabi na, ako, alam mo yun, kumbaga, not trying to be someone they're not. You know what I mean? Pero weird yung kunyari, yung parang, Milli Vanilli ba yun? Yung dun sa stage? yung parang talagang, di naman talaga sila, di ba? May na-experience na ba kayong ganon? Yung di naman talaga sila marunong kumanta, pero nagpapaka-singers sila. Hindi. Ito naman kasi for that, Usually yung mga auto-tune heavy, yun yung mga, yun nga, yung kailangan nilang kumanta for mall shows, kailangan nilang kumanta for Right. Correct, exactly. Hindi talaga sila, parang mga artista ba? Alam mo yun, yung mga parang mga PBB, or mga nanalo ng mga ibang mga contest, yung hindi naman artista. Hindi naman sila singers, di ba? Huwag natin expect na magre-Regine Velasquez yun. Well, actually, maraming yung sa akin kasi as a producer and as an engineer, naging bread and butter ko yung Sorry clarify ko lang sarili ko, hindi sa PBB. I don't mean a particular person, but I mean, galing ako reality show, di ba magmo-mall show ka, papakantahin ka, hindi ka naman singer. So, okay, wag mo ma-expect. Hindi naman ako nag-audition para maging singer di ba? Pero marami rin magagaling na singer sa PBB. Sorry, Direk Lauren, love you. Ayun, parang may mga naging parang bread and butter ko yung vocal editing. Tawag doon vocal editing. So parang there are a lot of artists kasi na parang mga performance piece na they don't have time to practice. Pero they want to have this parang piece out there, Yeah. Even songs na talagang parang minsan pag may na-acquire na song from us, parang minsan, tara, record na next week. Habang recording, hindi rin talaga nila kabisado yung yung tune gano'n. So, we do a lot of back-end stuff na to fix the audio, the vocals. Sino daw yung masasabi niyo na nakatrabaho niyo na talagang magaling? Yung talagang wala ako masasabi ko best singer to sa nakatrabaho. Ako? Kayo. Lea Salonga. Ay, puta. And I mean, it was funny pa to. Usually may mga iba na parang talagang parang
they really perfect yung take nila. Oo. Tapos si Lea Salonga, ito yung sa yung ano pa yun 2013 pa Station yata ID. ito. Diba Yung yun? Station ID, Tapos parang when she sang her part, kasi dami nakapila sila, di ba? Alam mo naman pag Station Yes, ID, yes, maraming yes. artists. So yung turn niya, parang ano rin kasi yung window ng recording niya, maikli lang So parang sabi niya, I think yung mga producers and engineers kaya lang ayusin yung boses ko. Gano'n. Sinabi niya? Sabi niya sa akin, gano'n. Parang ako naman, parang wala. As in perfect, one take, ganun? Magaling siya talaga I mean, parang siguro nasa discipline na rin ng pag-aaral. Lea Salonga is Lea Oo. Salonga is Lea Salonga. Yeah. Hindi naman natin yun. Of all people, siya pa nagsabi, no? Edit nyo na lang. Ano edit ko? Hindi niya inedit. I mean, Hindi na inedit. Hindi na inedit. Of course. I'll ask you also, but sa ating pagbabalik, aalamin natin kung sino ang pinakamahusay na nakatrabaho ni Nika. Hindi kaya ako. Sure! During the break, ang dami na yung pinag-uusapan, no? Na hindi pwedeng mapag-usapan. Hindi pwedeng ilabas. Pero sige, sa'yo, sino pinakamahusay na singer na nakatrabaho? Hindi ko naka-work si Lea Salonga. So, I guess it's for me si Sarah na. Tsaka, in terms of, linis din ng boses, si Kiana V. Valenciano. Oh! Sobrang linis kumanta ni Kiana Valenciano. Parang record. Paano ba yung madumi? Yung kasi, human thing naman na maging, ako sobrang pitchy ko Nagsha-sharp, nagpa-flat, sobrang konting sharp, konting flat. Medyo Yung kanya parang recording, umakanta siya ng live pero parang recording na. Recording artist ba siya? Yeah. Naglabas siya ng song. Sila Matt. Kayo gumawa. Naglabas siya ng album, tapos I think may one song na si Matt yung nag-produce. Si Matt. Tarsier. Diba? Nag-Tarsier siya. Tarsier siya. Kiana. So, sabay-sabay sila halos si James, si Brett, Yeah. tsaka si Pero ang Kiana. maganda sa Flip Music, no? You guys work with other labels. Yeah. Meaning like, you have a label yourself. Diba? May mga artist kayo. I-shoutout naman natin sila. Sila Angelica Sam. Yeah. May mga bagets natin. Sila Mariel, Beatrice Mariel, Audrey. Sino pa yung isang kasama natin? Yes. Sino pa? Si Jiro. Si Jiro hindi ko pa na-meet. Jiro Manyo, char. Jean Flores. Jean Flores. So, marami kayong mga dinedevelop na mga, kumbaga, artists sa Flip Music. But you also work with different, parang, Star Music, for example, or ano ba yung mga label? Sony, di ba? Nag-work kayo with different labels. Tama ba ako? GMA, naka-work. GMA, yes. GMA Music? GMA Records? Yun ba yung pangalan nila? Records yata. GMA Records. Yeah. So, kumbaga marami kayong mga nakakatrabaho. No? So, it's a strength. It's a strength for you. And, pero, one of the things kasi, dahil marami kayong nakakatrabaho at marami kayong mga nasa something. So, especially, sa P-pop, K-pop talaga, hindi mo maiwasan ng mga fandom ganap. And yung pinag-usapan natin kanina, may nakita kita sa Reddit. May na-tweet ka lang, tapos parang, bakit ka nila nabash? Anong feeling na parang napapasama ka sa away nang wala ka naman talagang, parang artista ka ba? Bakit ka kasama sa away? Well, parang, I mean, they have this mentality rin kasi na parang, they want their idols to be the best. Which is okay lang naman, di ba? Okay lang naman talaga yon. Ayun. So, parang, wala naman negative sa sinabi ko. I don't, yeah. Yeah. So, parang it's Pero just how do you something feel about being parang dragged? Kumbaga, I know you're not trying to become a public figure naman or hindi ka naman tipo nagpapaka-influencer. Pero pag biglang, bakit parang kasalanan? Parang biglang na anong feeling? Siyempre, nakakasama rin ng loob. I mean, ako naman, whenever may nilalabas akong song na, di pala ako. I mean, kunwari may artist na ginawa namin ng song, kumbaga parang yung as much as I can, I try to parang at least post it or tweet about it, ganun. Parang to help out kahit papaano na parang, it's the same person, ganyan. Ayun. So parang it's parang ang hirap ng feeling na parang ba't ka gumawa sa ganyan? Parang ganun. Parang dapat di na lang sana. Ganun. Parang may feeling of dapat may loyalty ka. Tapos, di naman ako nagsasalita. Biglang sasabihin may mga comments pa na parang, trabaho yan . May ganun pa. Parang meron na silang speculations and parang assumptions na na parang, syempre gagawin niya yan kasi
Trabaho. They're paid to do that, ganun. Para ako personally, I want to help out As many people as many people as I yeah. can, ganun. Kami ni Jimmy, lagi kaming meron, like, whenever we do live and we talk about, kasi we have a lot of, like, followers who are, like, P-pop fans or, galing ako sa K-pop, diba? I mean, yun talaga yung parang community ko for the longest time. And, we know that, anong tawag ito, that fandom very well. So, yung P-pop fandom, very bago sila. And even the industry is very bago, the local idols. Ang meron kaming parang, what we call the pizza theory ni Jimmy, na parang the P-pop, the idol scene, the P-pop scene in the Philippines is so small. Like, kunyari ang pizza niya is like 12 inches lang, ganyan lang. Diyan na silang lahat. We don't have, as Filipinos, we don't have the bandwidth. Kumbaga, wala tayong, like, can we like not fight? Because, ang pizza, it's not that we're keep competing against them. Ang pizza ng BTS kasi laki ng bahay namin. Ang liit-liit ng pizza natin as like the P-pop scene. We have to help each other. We have to make the pizza bigger. Alam mo yan, we have to make it bigger so that whatever, kung anumang slice mapunta sa'yo, malaki pa rin siya. Kung maghihilaan lahat, hindi lalaki yung pizza. So, kailangan talaga mapalaki yung pizza. Dahil in the greater scheme of things, mag-zoom out tayo, ang laki ng Thailand pop scene. Diba? Yung mga idols ng Thailand. Ngayon, nag-release ng SM Entertainment, meron na silang Indonesian na parang member na alam mo, hindi pong kailangan natin sabay-sabay mag-improve. Lang naman yung sa akin. So, parang, please huwag na tayo mag-away-away. At, I know for, at least for the producers naman, you don't mean kumbaga, ayaw nyo rin namang, you just mean well. Minsan kasi ang hirap na, may misconstrue yung mga, what they call this, nami-misconstrue yung, what's that term? Meron kang, what is that term? You have your, not objective. Parang meron kang gustong gawin, you're coming from a place of goodness and kindness lang naman, pero for others parang naiiba. So ang hirap din. Pero hindi mo rin ganun talaga kapag fandom din. Hindi mo rin talaga maiwasan. So you have to kailangan matapang kayo dito. Well, galing nga kayo sa election. So I suppose yung mga natanggap yung mga hate doon was ikaw lalo ka na, 'di ba? Mas grabe. Well, hindi talaga ako usually nag-engage with So parang I think yung most na napagdaanan ko dito sa P-pop is na-accuse ako of plagiarism. Ha? Saan? Ang huling cha-cha. Pero dinumog. How? Pero, Kinulit pala. meron lang guy na, there's this artist na nag-post siya ng side, like parang magkasunod yung song niya tsaka yung ang huling cha-cha. To sobrang similar daw and Ooh. So before it, like parang he was implying na kinopya namin. Or gano'n. So parang yun nga, like, I shut it down right away. Tapos parang sumagot pa siya na parang pinost daw niya yun in public. Tapos parang, like, I've never met you and I don't know any of your songs. Tapos parang, nag-tweet ako about it, nakita ng Beanie fans, ng Blooms. Tapos, medyo dinumog nila yung guy. This is a producer? He's an artist. I think he's a singer-songwriter. He has his own song. Actually, galing naman siya eh. Yeah. Pero coincidental lang. Ano ba? Similar ba? Coincidental talaga. Pero, English yung sa kanya, diba? English yung sa kanya. Pero I love that song. Huling Cha-Cha. Like, I really, genuinely love that song. The first time I heard it, hindi pa sa Talaraw, nakita ko nag-perform si Beanie. Sabi ko, anong ganda, anong kanta yun? Yung pala yung nasa album pala nila. That was a very good song. Actually, all of the songs in that album was very good. Not Gigil, Patintero. I also like Patintero. Ano yung mga feeling yung favorite nyong mga na-produce na nakanta? Ako yung ang huling cha-cha, medyo personal sa akin. Yung title kasi, parang sabi ko kay Nika, parang gusto ko may cha-cha sa sa title. Kasi yung mom ko yun, nasa hospital na siya nun. Tapos parang, in time kasi na yun, Christmas yun. Tapos, before Christmas, na-hospitalize siya. Tapos, Christmas party dapat namin sa office, sa company namin. Hindi siya naka-attend. Tapos sabi ko, mommy ko mahiling mag-cha-cha. Tapos parang gusto ko sana na parang next Christmas party yung 23, 2023 Christmas party. Sasayawin na niya to. Ganun. So parang inisip ko parang siguro nakalabas na yung
album na to or what, or something. Kung makukuha man, ganun. Mm. Tapos parang, kasi yung mom ko hindi nakaka-appreciate ng music ko eh. Hard sa akin eh. I mean, siguro hard love lang, ganun. Yeah. Gusto niya ibang career kasi. Diba yung PT nga ako. Yes. So parang gusto ko mag-dedicate naman ng song sa kanya. Na yung Ang Huling Cha-Cha. Ganun. Well, how did she receive that song? She never get to hear it. Eh. She passed away nung April. Oh my God. So sorry to hear it. But like, kinilibutan ako, oh my God. So, wow. You know, when you get to make art for the people that you dearly love, it passes. Kumbaga, parang kahit nawala na sila, buo pa rin yung essence nila kasi you made that for them. So I remember, I got emotional, but I remember, but the last thing that I did that my dad watched was my music video of PGYO, The Light. It was like, siguro, it was released like January 31. So, I showed him the music video and he was like very proud of it. And then, February 4, he was rushed to the hospital and he never made it back. So, parang alam mo yun, parang I will always be proud of that, I think, art. Alam mo yun, that moment because, you know, somehow parang may nakalakip na energy sa kanila, diba? Kahit magpass sila, you know, like, there was this moment that you dedicated it for them. And I'm sure your mom is very proud, especially with the success of that song and the Talarawan. Actually, ito pang nakapagpayak sa akin. Parang, parang nung week na. Parang, sabi ko, may nasulat ako na parang may nagawa akong song. May nagawa akong song na para kay mommy sana. Tapos kausap ko yung parang PA niya. Tapos parang sabi ko, parang, parang kung pwede na sana, na-appreciate niya yung mga nagawa ko before ngayon. Tapos parang sabi niya, ba yung mommy mo? Very proud sa'yo yun. Tapos parang hindi ko alam, parang inaano niya. Parang pinagmamalaki pala niya na ako yung gumawa ng tala ni Sarah G. Which I never heard na ginagawa pala niya. Ayun. Hala, uy! Grabe to! Pero yes, relate. I can totally relate. Because sometimes they, like even when my dad passed away, yung parang favorite niyang apa was like, by the way, Lolo said, he's very, very proud of everything that they've done. But my dad never told me that. Alam mo yun, they never say when they're still alive. But then you realize like, it's impossible for them like not to be with everything that we do. Kahit successful ka in the eyes of others or not, it doesn't really matter as long as for them, I think they've done a good job raising you. I feel. So I'm sure your mom is very, very proud. How about you? What was your favorite? What's your favorite song? Parang kahit anong sabihin ko, hindi ko kasi significant. What's the favorite song that you've done? I guess Rosas na, cause parang it opened so many things for me. Like I never thought I would ever do na parang hindi ko in-expect na yun nga magkakaroon ng ganong social impact anything I ever create. Tapos like I got to sing in front of like 1 million people because of that song. I got to meet like artists na idol ko lang dati, like na-meet ko si Kyla, so idol ko si Kyla. Kinanta niya din ba yan ng Rosas? Hindi. Nakasama ko lang siya sa rally. Pero marami nag-cover niyan, no? May cover, yung favorite cover ko yung rock version, yung nag-collab yung Moonstar 88 tsaka Kamikaze. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Galing nun. Would you like some? Nagpipigil lang ako. Ala, nangyari dito. But, that was actually a very beautiful, kumbaga parang, sabi ng parents mo doon, or family mo. Yun, sobrang proud sila. Like, pumunta sila nung Pasig rally. And, sobrang supportive naman talaga ng parents ko from the beginning. So, I'm sure kasi Chinese kami. So, Chinese ka pa. Marami talagang actively nagsasabi sa kanila na bakit nyo siya pinayagan mag-music. Wala siyang like, full Chinese ka? 3/4. Kasi yung mom ko Chinese, yung dad ko half Pinoy, half Chinese. So, pero, I'm more Chinese than Pinoy. You speak Chinese? Nakakaintindi ako, pero hindi ako masyadong fluent. Saan ka nag-school? High school? St. Peter the Apostle, sa Paco. Pero Chinese school yun? Chinese school siya. Oh, ni hao. So, She's Uercha. Tama ba? Chinese name ko yun. What? We know that. Uercha. Uercha. Wow.
Alam nilang lahat for some reason. Wow. So, yung surname mo? Oh, Go kasi dapat ako eh. Huh? Yung hindi totoo yung Del Rosario kasi parang Binili nyo. basta parang weird. Oo, ano mga siya, ganyan. may- Marami Oo. naman, common naman yata yun. Eh. No, common parang yun, Weird, oo. complicated Correct, story. Basta essentially, Go yung parehong parents ko. So, okay na rin kasi muntik na ako maging like, Go. Go. Nika, go. Pero yun. So, Bagay naman yung Nick Boss Nick Del Rosario. Okay na yung Bagay Del yun, Rosario. bagay yun. Kasi yun. So, parang ang daming nagsasabi sa parents ko na wag akong payagan mag-ano. Oh. So, I think every time meron akong achievement or something, yung general energy nila is, kita nyo? Yeah. Yeah. At So- saka dami mong achievement. Sir Jimmy, pwede ba kami mag-extend na isa pang block? Isa pang segment, if ever? Kaya pa ba? Okay, thank you. Kasi parang may mga kailangan akong ano. Pero grabe, they should be proud of you. Anong business nila? Yun din kaya sila pumayag kasi yung mom ko fashion designer dati. Aray. Ngayon nagde-design siya ng gowns for dogs. So if yung dog mo gusto Couture. Baka Kasi naman. pet Para couture sa, yung ano niya. para sa ano namin, hanggumi namin. Ayun. Couture, diba? As in Couture. pet couture. Kasi wedding gown designer siya ng Ano, tao seryoso ba before. to? Oo. As in, May nagpapagawa ng search mo damit sa na- Instagram, Willow Pet Couture. Wow. As in, nagawa na niya ng mga like si Paningning, yung Shih Tzu na nakahiga. Ginagawa niya ng gowns before. Yun. Tapos yung dad ko, architect. So, pareha silang nasa Nasa arts. arts. Oh, so, I think kaya rin, like, kaya nila ako sinupport to Pero- pursue that career. Yun. Hindi ko alam kung anong unahin kong tanong eh. So, kasi napag-usapan natin yung parang favorite yung nagawa, di ba? Pero sino yung dream na dream na makakollab, makagawa nyo ng kanta? Ako, KZ Tandingan talaga. Medyo nangyari na siya dahil sa Nangyari na. pero, It lies within. pero hindi siya yung nag-record eh. But it lies within niya. It lies within pa rin. Hindi ba rin siya? So, hindi siya Parang recorded malapit, material. inuunti-unti ko siya. Kasi lumabas kami ng asawa ko sa music video ng Palagi. Ni TJ Montego. So, Ay. parang konti na lang. Seryoso ba? Oo, nandun kami sa... May cameo. May sila cameo na. kami sa Wow! Palagi. Sobrang sikat ng kanta ngayon, di ba? Parang I think kasi different couple. So, kami yung queer married Queer couple. So, How about ikaw? Sinong gusto mong makatrabaho? Parang magawa ng kanta. Locally? So wala. Like in your life. Siyempre, manifestation tayo, di ba? Dream big. Ano ba? ang dami mo Yun na kasi sabihin sila eh. nagawan eh. Marami. Sino ba? Sige, bigay ko na lang yung before. Nung nagsistart ako. Before, syempre yung moving forward, Hindi, future na lagi tayo. ko na hindi ko pa nakakatrabaho ever since na nag-start ako ng okay, production. Siguro, I never had that chance. Si Kyla. Gusto ko din si Very Kyla. influential yung music niya sa akin. Tawagan Yung ko. R&B music niya Wow. na. Actually, favorite song ko yung hanggang ngayon. As in, sa Sample nga, OPM sample. Huwag mong limutin. Ganda nun. As in, nung na-meet ko nga siya, as in, sinabi ko sa kanya, sobrang favorite ko yung hanggang ngayon. So, yung album na yung favorite ko yun eh. Yung Mm. buong album Actually, talaga. sinabi ko sa kanya, sana magawan kita ng Gusto ko yun. kanta. Tapos sabi niya, baka naman. So, O bakit naman hindi? Sulatan mo na ngayon. Start na natin. Anong hinihintay natin? What's stopping you? Parang never really had the chance na yun, basta may ang daming back-end stuff makakilala, involved yun. with different sabi ng ibang Ano bang label. label Yun, niya? ano ba? Parang nag-star din yata Poly-East siya siya eh. dati. O, Poly-East, tama. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Hanggang Ayun, kasi parang, nung nag-start kasi ako talaga hip-hop R&B. And parang nung narinig ko yung unang album niya, talagang authentic na ano eh. Parang Ay. galing. Ang galing. And si Ferdy Marquez yung nag-produce nun. Tsaka fresh na fresh siya nun eh. Pasok niya sa industriya. Mm. No? Parang walang gumagawa ng ibang Oo. ganong Mm. atake. Tama. I Mm. remember. Ngayon medyo ano na eh. Dahil sa mga SoundCloud, dahil sa mga ano, parang marami ng ganon yung atake ng mga Mm. pakanta na parang hinga-hinga. Har-har? Hindi mo siya har-har eh. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Iba kasi yung mga, Tawag na ito har-har singing. talaga ba? Sino mga sample sa Parang- Philippines? kasi- Har-har. Yun, diba? Nung sumabog si Moira, lahat ng tao na kumanta. Yung hinga-hinga. Har-har. Ah. Saka ano, diba, parang iniipit dito. Mm. Parang R lahat ng bawal. Parang har. Kaya siya har-har. Parang har. Ginagano. Ma-H and ma-R. Okay. Actually, I feel like, di ba, na-mention ko sa inyo, alam mo, dali makatrabaho ng mga gusto, Casey Tandigan, sa international. International. Oh. Siguro meron akong ano ngayon eh. Parang sa groups talaga. XG, alam ko. Charot. Yeah, one of them. Tapos, challenge naman, any ano. Ako naman kasi,
I-manifest na natin sinong gusto mo. Sabihin na natin, put it out in the universe. Siyempre, New Jeans nandun. Nagagalingan New ako. Jeans. Tawagan natin si Min Hee-jin mamaya. Ikaw? Sarah Bareilles siguro. Idol ko yan eh. Yung volleyball player. Charot. Sino ba? Yung taga-Colombia. I forgot yung mga. Pero nga si Bareilles, yung volleyball player na taga-Colombia. Tsaka Olivia Rodrigo. Sobrang galing ako kay Olivia Rodrigo. Sige, mamaya, i-wrap up natin to kasi gusto ko lang marinig yung mga predictions nyo tungkol sa mangyayari sa industriya natin when we get back. So, Bojam and Anika, anong sa palagay nyo ang magiging future ng local music industry? Yeah, you first. Sabi yung tanong ko, pang TED Talk But game? Ako siguro, parang magbo-boom pa yung P-pop tsaka bands. Kasi yun yung ngayon eh. Like, grabe yung bands ngayon. Like, Lola Amor, Cup of Joe. Gusto ko si Dilaw. Dilaw. Grabe yun. So, shinare ko lang. Parang, I think cycle siya. So, baka babalik din yung hip-hop. Ba't nawala ba? Parang, kasi nung time nung si Skastakli, si Shanty Dope, yun yung... Si Hevabi. Ay, oo nga, si Hevabi. Si Flo G. Pero parang hindi, nagkaroon ng time na talagang sila, nasa forefront kasi ngayon, bands. Hindi pa P-pop? Solo, may parang profile of solo males eh. Diba? Sila ganun. Si AD. Dionella. Adi Dionella. Dionella, diba? So, singer-songwriters. Ang ganda lang ng 2024, yung parang top charts nila, puro, kasi for like 2023, yung mga previews, mostly international yung nasa top. Pero yung 2024, biglang, puro mga OPM. So, yeah, actually, yun yung maganda. Parang lahat naman ng genre, like there's something for everyone. So, kasi nagkaroon ng time nung lalo nagsistart pa lang ako sa Flip, yun yung puro international yung Tapos yung ginagawa natin, puro like artistas na gusto kumanta. So, nagtathrive talaga eh. Parang yung local support. Like, for example, parang internationally, gulat sila, hindi nag-top si Taylor Swift, di ba? Nagulat ba sila? Sino ba nag-top? I mean, yung, di ba, Beanie? You mean like sa Billboard? Yung mga year-end. Parang usually pag naglalabas si Taylor Swift ng album, walang makakaagaw ng spot niya. Grabe, alam mo nung nakuha ni Beanie yung spot na yun, I think mga June or something, I was like, as a Swiftie, na-bloom din. So, I mean, parang hindi ako, sobrang happy ko. Kasi parang, si Taylor naman, lahat na naman meron sa kanya, di ba? She has everything. I don't think naman she will mind na, I am top 2 in the Philippines. I don't think she will mind that. Sa isang bansa. Diba? In the Philippines, in a Southeast Asian country. Pero nakakagulat siya kasi yung Pilipinas na one of the biggest Swiftie countries talaga. And then just the fact na, parang Beanie, ano ba kanta nun? Was it Salamin or Pantropico? Grabe yun. So I think, kumbaga the future is bright. Tama ba? Yeah. For the Philippine. Sobrang thriving. Like, yun nga, compared to when I started in Flip and in the industry. Grabe yun na yung ngayon. Like all genres, parang may something for everyone. So. And the best thing about it, I feel for me I mean, with idol groups coming out kasi you have SB19 and of course like Beanie, BGYO, Alamat, lahat sila. The fans spend money. Yeah. Yun ang importante. With the merchandise, with the ticket. Kasi dati, sige fine. For example, mga banda. The bands don't actually, they have concerts, pero iba kasi yung idol culture. Idol culture. May merch, tsaka light sticks. Ganun. May meron talagang transactional siya eh. Even yung mga meet and greet. Mag-meet and greet ka ba sa banda? Hindi naman ganun, di ba? Hindi naman sila nag-charge ng ganun. May photo cards. May photo cards. Pero because of the idol culture, the idols coming out, even the brands, kunyari Dunkin' Donut, di ba? Syempre sa SB19, Jollibee, Sabini. Diba? So parang may sila, parang kumbaga, natututo ang fans gumastos. Which is good for the music industry, I feel. And I think maraming maraming P-pop fans now, like na K-pop fans din. So they know what it's like. No, parang ready talaga silang, like they finally found Filipino groups to like spend money for. So Correct. And ano din yan, marami ring mga hindi K-pop na naging P-pop. Hindi sila K-pop fans, wala silang alam, tapos parang direct to, ano kayo usually? Wala, kunyari gamer or something, or banda, tapos I guess, na fall sila sa Beanie. Lalo yung mga lalaki. Ang daming blooms na lalaki. Sobra. As in, shout out to Beanie Bros. Kasi meron kaming group of followers, like viewers, na mga Beanie Bros ang pangalan nila. Beanie Bros. Beanie Bros, ang dami. I think it's very good for the music economy.
But if there's one thing you feel, or if there are some things you feel that are kind of stopping the growth that need to be addressed sa industriya, what is it kaya? Siguro parang, I mean, for me, like I said before, yung off na ba yun? Off camera ba yun? Na we don't have to copy K-pop. Parang P-pop is going to have its own identity. It's going to be, parang an evolving genre. Ganun. Lalabas yung sound that's not pretentious. Ganun. It's gonna have its own identity. And when you say own identity, because I feel like you have, at least for Bini, I could say, na-identify niyo yung tunog. What would you say is the identity of like OPM or P-pop? Ano yung parang pag tinakinggan mo siya, P-pop yan, hindi yan K-pop. Well, for a Pinoy kasi, diba, relatability talaga. It's key to doing a successful track. Parang mapa. Yeah. Ng SB, no? Yeah. Or ano. Relatability talaga is key. Oo. How about for you? What do you think is parang things we can improve on or things that need to be tackled? Siguro like, parang, I think we have to move forward in terms of, kasi I think merong sectors pa rin in the industry who are afraid to work with others or afraid to like, parang yun nga, minsan ang hirap mag-collab with other artists from other labels kasi ang daming like kailangan pagdaanan. Old guards? I guess in a way na parang wala na dapat, parang yung rivalry mindset na parang may magkakalaban, may kalaban. Like, parang I think everyone should just help each other out. Like, yung to your point about P-pop, di ba may P-pop Rise na campaign? Like, parang wala naman like amongst the groups, wala namang magkakalaban sa kanila. Yeah. Like, kunwari, Bini and G22, like, they're not supposed to pit them against each other porket girl group sila. Yeah. So, I think, if we keep at that mentality na they help each other out and they support each other. Parang, Make the pizza bigger, basically. Yeah. Make the pizza bigger. Saka yung releases diba, parang you still don't have enough. That's true! Diba? Parang siguro it's gonna be a dream na every week may mga releases. Yan ang comment lagi ni Jimmy. Diba? Bakit ang konti ng kanta sa Pilipinas? Yun nga parang the more the merrier, diba? And I think, an advantage, for example, for me, of being married to a Korean with a very Korean perspective, nakikita mo yung parang, oo nga, pwede na natin itong gawin, ganyan. Kasi parang objective siya na parang, bakit ganun? So I think, like, when we work with even like other companies, for example, as whatever, like consultants or something, may ganung perspective na this is something that we can work on, that's working elsewhere, but maybe we can apply. If it doesn't work, at least you tried, Parang sana magkaroon ng a regular rotation of songs, like a top 20 man lang. Sa Korea nga may top 200. Hindi, tsaka dito kasi parang ulit-ulit talaga. Hindi natatapos. Hanggang ngayon, pantropiko pa rin yung... I mean, top 20 sana parang, alam mo yun, nagre-refresh lagi. May, parang, di ba? May bago lagi. Ganun. Exactly. Pag Christmas nga, si Jose Marizan pa din, no? No shade doon. But I'm just saying na parang ibig sabihin, hindi ganun kadami yung pinagpipilian, di ba? Or yung star ng Pasko na ABS-CBN. Magaganda tong mga kantan to, don't get me wrong. Pero, ibig sabihin, hindi ganun kadami yung choices, di ba? Parang, hindi ganun kadami na-release ng mga songs for Christmas or kaya songs for Valentine, siguro madami. But what can we expect moving forward sa Flip Music kay Sir Bojam and kay Boss Nick? We're gonna be busy with P-pop. Yun lang nasasabi ko. I'm not allowed to tell more. Kinakabahan na si kinakabahan na yung nila dito sa tabi. Yeah. Because of non-disclosure agreements. Yes. Yeah. But at least ibig sabihin, kumbaga, nasa-share nyo din talaga yung mga talents sa iba pang sa buong industriya. Yes. Ako na lang, pwede ko naman sabihin na meron akong songs coming out. Tapos eventually, makakompile siya into an album. So nag-release ako ng singles since last year. So meron pang lalabas na mga 3. I love it for you. Will. 3 pa. May taga-check na fact checker, And for our viewers, how can they get in touch with you? How can they communicate with you? Please invite them sa inyong mga ganap. Yeah, social media. We have our social media na yun nga, socials namin. Sa Flip Music muna, Flip Music PH, diba?
Parang hindi ka YouTube, sigurado sa part. Hindi. Kakaiba kasi. Pero sa Facebook, Flip Music lang. Tapos, ano pa ba yung mga URL? Basta search nila, Flip Sa Music. X, Flip Music Actually, PH. madali lang Meron search sila. yung Madali Flip na Music. naman. Pati sa TikTok, meron, di ba? How about your own Sokmed? I really don't post about Huwag nyo na siya my i-follow. stuff. Ayaw niya magpa-follow. Yung ano ko nga, yung Instagram ko, hindi music related. Ako Puro rin, food and travel lang. Ako mostly Personal. yung ex ko ngayon, parang nagpo-promote lang ako ng mga sinulat namin, tapos pang Thai GL. Oh my God! Yun Alam lang mo, yung- nagugustuhan mo yung mga ibang gagawin ko in the future. Feeling ko. So, tayo BGL fan ka? Thai GL fan ako. Friend Becky, sila ano? Milk Club ako, Milk Club. Milk Club. Ang dami no, ang dami ngayon. Oh, ano rin, parang young industry na. Yes, sumasama. yes. Pero yun, Nika Del Rosario naman ako everywhere. So. Yes. Ako, Bojan Flip Music. Ayan. Ang YouTube daw, Flip Music Records PH. Yun. Yun. Anyway, thank you so much. Maraming salamat sa ating mga talaga namang pasabog sa industriya na Nika Del Rosario and of course Sir Jumbo. And kung meron pa po kayong gustong malaman about them, please get in touch with them and stay tuned for more from Flip Music. Yes. Maraming salamat. Thank you for joining us. Thank and you we'll rin. see you guys again next time here on Think Talk Tea. Cheers sa tea. Cheers sa tea.